solusyon na magaan pa sa bulsa dahil ang mga sasakyang ito, hindi po kailangan ang gasolina. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sakay na! Kilala ang jeepney bilang hari ng kalsada. Pero sa sigang sasakyan, meron na raw kakabog. Ang eco-friendly version nito, ang electronic jeepney. Noong 2009, pinakilala ng pamahalaan ng Makati ang Biyaheng Pinoy. Isang e-jeepney na pinapatakbo hindi ng gasolina, kundi ng baterya. At ngayon, sa tulong ng Green Route Project, 21 e-jeepney na ang pumapasada sa Makati. In-apply nila ngayon ng prangkisa sa LTFRB. Gobyerno naman natin yan kasi gusto nila nasa panibago rin tayong teknolohiya na nag-grant yung prangkisa para sa e-jeepney. Sa ngayon, maghapong nagpapasakay ng libre ang mga e-jeepney. Bagay na patok sa mga pasahero. Malaking tulong kasi 850 na yung pamasahe. So, makakatipid talaga. Maganda, saka environmental friendly. Kailangan lang daw i-charge ang battery nito ng 5 oras, katumbas ng 5 oras ding pagtakbo. Sa itsura't laki, halos wala itong pinagkaiba sa karaniwang jeepney. Kaya nitong magsakay ng 12 hanggang 14 na tao. Kaya itong si Mang Mar, mas tight daw itong pamansada. Kasalukuyang pinag-aaralan kung magkano ang magiging pamasahe sa pagsakay sa e-jeepney. Pero sa ngayon, enjoy muna ang mga taga-Makati sa sakay na free at eco-friendly. Kung jeepney ang bida sa mga pangunahing lansangan, ang mga tricycle naman ang maasahan sa mas maliliit na daanan. At sa tulong ni Allen, isang engineer, pati ang electronic tricycle malapit na rin daw umarangkada. Nitong buwan lang, nanalo si Allen sa contest ng Department of Energy. Mula sa higit 180 entries, ang kanyang e-tricycle ang napiling i-mass produce. I'm very proud. I've been working with these electric vehicles for almost 2 years now. And I'm glad that I'm in the right direction. 200,000 piso ang premyo. Ito na rin ang pondo sa paggawa ng prototype ng e-tricycle. Simple siya, ano? Ito yung batteries niya, which are lithium-ion. Ito yung nagpo-provide ng power natin. Then, ito yung converter niya, the main electronics. So, ito yung kumukuha ng kuryente mula sa batteries. Then, ibinibigay niya sa ating electric motor nandito sa baba. So, the electric motor natin ngayon is nakakonect sa wheel, which is siya yung nagpapatakbo doon sa ating electric tricycle. Halos magkapareho raw ang komposisyon ng lithium-ion battery at bateryang nagpapagana sa cellphone. 30 to 40 kilometers ang kaya nitong takbuhin sa 1 oras ng pagcha-charge ng baterya. Sa bawat kilometro, piso lang ang gagastusin. Pagbabawas sa konsumo ng gasolina naman ang layunin ni Ismael, kaya ang kanyang kotse pinapatakbo ng magkahalong gasolina at tubig. Isa si Ismael sa mga unang nakapagpates ng sariling e-vehicle sa Department of Energy. Tubig lang ito na may konting halong chemical. Tapos sasama dun siya sa combustion ng gasolina. Ang gagawin naman natin, yung gasolina, babawasan natin. Sa unang testing nito, 40% na agad ang nabawas sa konsumo ng gasolina. Kaya naman smoke-free ang sasakyan. Wala ka naamoy naman lang na baka sa gasolina eh. Tubig nga lumabas eh. Pero may mas ambisyosong proyekto itong si Ismael. Gusto rin niyang makadisenyo ng self-sustaining battery para naman sa kotse. Mangyayari, yung unang first design ko sa Puristic na purely wala nang outside power, ang gagaling. Number 1, 4 na baterya, kakargahan ng isa.
Ilang buwan na lang at kaunting fine-tuning ang kailangan bago niya maipakita ang prototype ng self-sustaining battery. Siguradong maraming mga car owner ang matutuwa sa good news na ito. Sa galing at talino ng mga Pinoy, hindi nakakapagtakang lagi tayong nakakaisip ng mga bagong imbensyon. Mga imbensyong hindi lang kakampi ng kalikasan, pinapagaan din nila ang buhay ng ating mga kababayan.